Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung veracity o yung katotohanan ng nilabas na screenshot o whatever nung isang sikat na columnista dyan at vlogger influencer na rin po na kung saan yung pala ay parang na i-forward sa kanya. Hindi natin alam kung dapat bang ilabas yun o hindi. May pwede ba siyang managot doon, no? Kasi ano po yan, pinick up po ng mga kapwa natin vlogger o influencer. May mga samot-saring opinion na nga po at ang ano pa dito, ang umaalma ngayon, yung mga progressive group na mga makabayan black. Pero meron din pong take dito ang Pangulong Marcos dahil sa kanya galing daw yun eh. Ayun, tulad ng sabi ko sa inyo, yung isa kong vlog dyan, no? Yung content natin, ako po hindi maniniwala hanggat hindi nanggagaling sa bibig ng ating presidente, no? At meron din naman pong isang mambabatas dyan na mukhang dinidepensahan ang ating Pangulo tungkol doon sa kanyang sinabi about sa impeachment ng inyong VP Pusit na si Sara Tamilmil Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta at pagtulong sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration against the forces of evil, the likes of the Dutertes. Okay, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko sa ating isang content dyan na yung screenshot na yon na galing mismo kay pinakita ni Mr. Anthony Taberna, siya po yata ang nag-breaking news niyan, na sinasabi ng Pangulo na kumbaga, sabi niya, wag nyo nang i-impeach. No, parang hindi po siya payag, mismo ang Pangulo, base sa kanyang opinion. No? At ang sabi ko naman, hindi ako maniwala dyan, no? Kasi alam nyo naman, hindi mismo galing sa ating presidente yung balita. Mukhang third party na si Mr. Taberna. Pero nga po, ayun nga po, sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na sa kanya galing mismo yon. So nagkaroon po ng samot-saring opinion ang mga pro-admin at higit sa lahat ang mga anti-Marcos administration. No, sinasabi nga po diyan ng iba na base sa kanilang mga opinion, kuro-kuro, no, na yung sinabi po ng Pangulo na hindi naman parang walang kwenta si BP Pusit ninyo in a large scheme of things. Parang hindi naman yan kakatulong eh. Siguro ang iniisip niya, sinasabi niya, hindi nakakatulong yung ganyang balita na impeachment o whatever act you will do to impeach her, hindi nakakatulong yan. Di po ba? Sa ating mga gawaing gobyerno. Pero sa mga opinion po ng iba, sinasabing duwag talaga ang presidente. Biruin mo, nung una sinabi mo na papalagan mo, ay papalagan niya po yung threat sa buhay niya at sa asawa niya at kanino mang citizen. Pero itong kanyang opinion, kaduwagang ba yan? O kunin muna natin yung konteksto ng sinabi niya. Diba? Unimportant in a larger scheme of things. Kumbaga yung impeachment process na yan o whatever, sa kanyang opinion, hindi mahalaga yun. Pagtuunan na lang natin ang dapat nating gawing sa gobyerno, magtrabaho tayo. Sabi niya nga, ayaw kong makisawsaw sa mga dirty politics. Pero sa tingin po ng iba, kaduwagan yan. Nag-backtrack ka. Akala ko ba, laban-laban na, palag-palag na. No? Talagang hindi ka na makikipag-ayos sa
Duterte. Pero knowing the character of our president, if you will not understand where he's getting into at, talagang maliligaw po kayo. Ang masama lang po kasi, merong nag-leak. No, talagang ito gusto nilang sausawan lalo yung lagyan pa ng gasolina yung apoy. Di po ba? Now, parang totoo rin sinasabi nila yung sabi ni Pusit na hindi kasi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Oo, kasi eto sa sinabi ng Pangulo, mukhang pinoprotektahan ka pa nga eh. Yan ba yung hindi marunong maging presidente? Inaalala lahat kayo. No? Lahat ng Pilipino pangangalagaan ng Pangulo, proprotektahan niya. Even ikaw na nag-threat sa buhay niya. No? Ayaw ka niya ring mapahiya, pero ikaw na mismo ang nagpapahiya sa sarili mo. So sa tingin mo, hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon, si Pangulong Marcos? Kung hindi pala marunong maging presidente, sinabi niya, impeach nyo na. Pero hindi nang mahalaga eh. Ang daming problema sa bansa. Nakikigulo talaga kayo. Kasi bakit? Sino bang makikinabang pag tinanggal nyo ang Pangulong Marcos? Diba sabi ni E.S. Bersamin? Your daughter, di ba? Ikaw yun, Pusit. Ikaw ang makikinabang. Pero mga kababayan, sa palagay nyo, papayag ba ang mga anti-Duterte? Tulad ng mga progressive group? Di po ba? O hindi rin. Kasi itong mga Duterte is greater evil than the sitting president. O ngayon, ano po ang sagot ng Pangulo dyan sa politiko? A storm in a teacup. Quote po yan. An idiom po yan. No? Ang sabi lang dyan, mukhang British idiom na sinasabi, parang a small event blown out of proportion. Napakalit na bagay, pinalaki. Ganun po yan. A storm in a teacup. Kumbaga, nasa loob ka na ng teacup eh. Parang in-stir mo lang yung yung tea mo, pero ang ginawa, sumaboy na sa kakaganon mo. O, di ba? Nagwala. Ganon po yun. A small event, small things blown out of proportion. Hindi mahalagang bagay, ginawa mo, pinalaki mo. So, naging mahalaga na. Ganon po yun. Marcos frowns on impeachment bid versus Sara Duterte. Hopeful for peace with BP. So, itong Pangulo, no, umaasa pa rin ng kapayapaan. No? At siguro, peace sa pamilya Duterte. Ano ang sabi ni Pusit? Never na. Never. Kasi sa kanya, pag galit na siya. Hindi po siya marunong magpatawad. Kaya nga, ano ang tawag nyo sa mga taong ganun? Hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkamali. Hindi marunong magpatawad sa mga taong nagsisisi. Di ba? Sabi nga natin, kung ang Diyos nga nagpapatawad, siya pa kaya? Hindi naman siya Diyos, ano siya? Demonyo. Kaya hindi marunong magpatawad eh. Demonyo eh. Sa palagay nyo ba, ang demonyo nagpapatawad? Kaya nga tinawag na demonyo, di ba? O baka mas magaling pa siya sa demonyo dahil hindi siya nagpapatawad. Baka ang demonyo meron pa second chances. Si Duterte, walang second chances kay Duterte. Kaya dapat, makakatapat itong tao na ganun din sa ugali niya. Oo, na feeling na entitled above everybody and most of all, above the law. We, the Dutertes. Ganun po yan. Above the law. They think highly of themselves. They think that they are gods among gods. Ganun po yan. O dito, ano po ang sabi dito ng Pangulo? President Marcos Jr. on Friday admitted that he indeed told his allies not to file an impeachment case or complaint against Pusit as if was not important. O ayun po yun. A storm in a teacup and won't make a difference in Filipinos' life while holding on to hope that bitter rift with Duterte will be resolved. O ayan. Quote, well, it was actually a private communication but nalik na. Yes, because that's really my opinion. O opinion ng Pangulo. So masama bang magbigay ng opinion? Ang masama dito, sinabi niya, it's a private communication.
Ngayon, paano na ibigay kay Tunying at bakit nilik ni Tunying? Yun lang yan. Di po ba, mga kababayan? Bakit inilabas ni Tunying kung private communication yan? Is it really private communication but intended to be released, to leak? O dapat imbestigahan si Tunying, di ba? Kasi nag-leak siya ng information that is private. Bawal po yun. This is not important. This does not make a difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? O di ba? O yan, sabi niya, what? Bakit kayo mag-waste ng time? Di po ba? O, eto pa. Marcos pointed out that having an impeachment complaint will just tie down both chambers of Congress and hinder lawmakers from performing their function of crafting priority laws for Filipinos. What will happen if somebody file an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Diba? Now, ito pa ang sabi ng Pangulo diyan sa bitter feud between him and Duterte will still be healed. Sabi ng Pangulo, never say never. O umaasa pa rin ang Pangulo. Buti pa ito, ang Pangulong ito may pagpapakumbaba, marunong tumanaw, yung bang, okay, kung sino man ang nagkasala, o, ganun na lang, magpakatawaran na lang. Pero si Pusit, never, sabi niya. Pero sabi ng Pangulo, never say never. So, who will you choose? The one who thinks they are highly above themselves? Those who exalted themselves? O yung isa, nagpapakumbaba? Those who humble themselves, what happened? And those who exalted themselves, anong mangyari? O alam na alam niyo yan. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, opinion niya ng Pangulo. No? Pero, it is still the people's will. Pwedeng sabihin lang ng Pangulo, yun na tuloy. Sa tingin nyo ba, nagdiktador ang Pangulo doon? Ang tanong, may impeachment na ba? May kaso na ba ng impeachment? Di ba? Kung meron mag-file dyan ng impeachment case, do you think the President will still impede? Hahadlangan niya ba? Hindi. An opinion is just an opinion. He is not interfering. Kasi wala pa. Gumagawa pa lang ang mga Pakabayan Black at ibang mga grupo. Di ba? Parang tayo, nagbibigay lang ng opinion. Ano opinion mo sa bagay na ito? Pero, pag nandyan na yan, you cannot interfere. Because the President, do you think the President is, doesn't, the know-how that the separation of powers? Private conversation lang eh. Iinilik. And that's his opinion. Palagay nyo ba may mali na opinion? Ang opinion, it is like may tama o mali. Just still opinion. Mag-react na tayo ng very, very negative kung talagang may nag-file na ng impeachment tapos nag-interfere ang Pangulo. Yun ang hindi pwede. That impeachment case is the will of the people. Karapatan po ng mamamayang Pilipino yan. Nasasaad yan. Ngayon, hindi pwede nang i-interfere ng Pangulo yan. Magiging diktador siya. Now, it's up to the Congress kung iti-take up nila o hindi. Di po ba? Tama, mali. So far ngayon, wala eh. Bunganga pa lang eh. Di ba? Sabi nga nila Joel Chua, saka yung dalawang young guns na si yung sa La Union, saka si Kong Hun, si Ortega at Kong Hun. Wala pa eh. Hindi nila pa iniisip ang impeachment case. Kasi busy sila sa pagtatrabaho. Oh, nag-interfere pa ang Pangulo? Did he interfere? It is just basically a private conversation giving his opinion. Kung nag-interfere ang Pangulo, meron na bang nag-file? Wala. So nasaan doon ang sinasabi niyong kaduwagan, nag-backtrack? Opinion lang eh. Minasamaan nyo na. Iniisip nyo na, kukontrolin na ng Pangulo ang House. Eh pag ganun po nangyari, babatikusin natin ng Pangulo, you cannot interfere
with the work of the legislative. Remember your separation of powers. Even though na ikaw ang presidente, but you have to know your limit. Di po ba? Wala pa nagpa-file. O ano? Anong sabi ng Makabayang Black dyan? Kulit ko ulit. Impeachment complaint versus Sara Duterte in the works regardless of Marcos' stance. Opinion. Kung ano man ang stance ng Pangulo, kung ayaw niyang i-impeach si Pusit, may magagawa ba siya? May magagawa lang siya kung magiging diktador siya. Hindi naman diktador ang Pangulong Marcos. Hindi naman siya nakikialam sa trabaho ng Kongreso. Ang gusto niya lang, kung sa akin lang, huwag niyo nang gawin yan. Anong dapat gawin kay Pusit? Di kasuhan. Di ba? Imbestigahan maigi yung kanyang confidential funds. Now, kung may magpapa-impeach, so be it. Sinabi niya bang ini-interfere niya? Hindi. It's just basically giving his opinion. It is a storm in a teacup. Di ba? Sabi dito ng bayan, magtutuloy-tuloy ang impeachment complaint regardless of Marcos' stand. Kung ano man ang stance ng Pangulo, wala kaming pakialam. Kasi pag pinakailaman ng Pangulo, magiging diktador sa dyan. Di ba? Diyan babagsak ngayon na naman yan. Welga-welga na naman sila. Di ba? Ito po, sabi ni Reyes, si Babalaw, our decision to file an impeachment complaint is not dependent on the opinion, and the opinion and preferences of the President. Ang sabi ni Renato Reyes, ano man ang kanyang opinion, it does not affect our decision, our resolve to pursue the impeachment complaint. Correct. Di ba? Maraming grupo. Ang problema lang dito, kailan nila isasubmit yung kanilang impeachment complaint. Sige nga, kayo, harsh nyo kasi kaagad magbigay ng komento sa Pangulo Ginadjudge nyo kaagad yung sinabi ng Pangulo. It is just an opinion para sa kanya. Kasi nga ang dahilan niya, mauubos ang oras ng House. Matagal ang impeachment case kasi naranasan niya nung na-impeach si CJ Corona, di ba? Si Chief Justice Corona. Ang tagal niyan. Ano magagawang batas ng mga mambabatas kung itutuloy yan? Di ba? Yun yung sa kanyang opinion. Pero wala naman siyang magagawa, mga kababayan, kung meron talagang magpa-file, magsasubmit ng impeachment complaint sa Congress. Kailangan i-take up ng ng Congress. Wala magagawa ang Pangulo. Ano pa ang sabi ng Makabayang Black na mga mambabatas sa GMA News? Makabayang Black hits Marcos for interfering in impeachment plan versus Sara Duterte. Ayan, si Brosa saka si Castro. Ito pa. In a statement, the Makabayang-led Black said Marcos' latest pronouncement about impeachment talks is a brazen attempt to influence Congress and constitute a clear breach of constitutional provision of separate powers between co-equal branches of government. Ang tanong, may na-file na ba kayo? May na-file ba? Opinion lang ng Pangulo yun. Tapos kayo ngayon, mayroon na kayong clear violation of constitutional provision? May nagpa-impluwensya ba? Nagpa-impluwensya ba kayo? Yun lang yun. Di ba? Such a move shows a weak leadership in the presence of corruption, death threats, and blatant disrespect the House. This is how the President behaves and stands. Opinion. Ang gagaling nitong mga to. Sige, i-impeach nyo ang Pangulo. I-impeach nyo sa opinion? Na-impluwensyahan ba kayo? Ang tanong, may na-receive na ba kayong impeachment complaint? Ibig sabihin, naghihikayat na ang Pangulo dyan? Tanga na lang kayo kung papahikayat kayo. Kayo ang weak. Di po ba? Ngayon, anong sabi ni Sia Adjong, representative, Sia Adjong, Marcos' stance versus Sara Duterte impeachment reflects his character, commitment to national interest. Ano kayo? Kayong mga Kabayang Black, ituloy nyo ang impeachment. Mag-file muna kayo bago nyo sabihin weak ang Pangulo. Sabihin nyo yan, sa amin, may na-violate na constitutional provisions ang Pangulo, nag-violate siya ng Constitution kung talagang nag-interfere siya sa isang impeachment complaint na na-file na. Ngayon wala pa opinion lang Di ba? Inilabas lang ng mga madadaldal na mga chismosa. Private communication, private conversation, pero inilabas. Di ba? Kasi bakit? Para maka-scoop.
'Di ba? O pasensya na yung tatamaan sa tatamaan. Yan yung mga taong walang delikadesa. Private conversation nilalabas pa for what? Para mapansin. Eh sikat naman, nagpapapansin pa lalo. 'Di ba? O, itong sabi ni Sia Adjong, it validates our previous pronouncement that wala pong napag-uusapang impeachment and Malacanang has nothing to do with this. O, ano? 'Di ba? Nakita nyo? Wala nga eh. Hindi nga nila pinag-uusapan sa House tapos kayong makabayang black, constitutional provision, violation, weak leader, wow! Kayo nga, nagbibigay din kayo ng opinion ninyo sa mga bagay-bagay. Eh di kayo, malakas pala kayo, matalino kayo. Oh, para sa akin, Pinky, it only speaks about the character of the President versus that of the Vice President. He said the message of Marcos is clear that his administration wanted to put the interest of the country above personal interest. We have now the President saying na let's put the interest of the country above personal interest. Basically, yun ang message niya. Oh, sige nga. Ito ang hindi naisip ng mga makabayang black. Kasi nga bakit? Eh galit sila kay Sara Duterte. Eh tayo naman, galit tayo kay Sara Duterte. Dapat managot siya. Panagutin natin siya pero dapat may rule of law. Oh, ipasa nyo. Bilisan nyo. Mag-file kayo ng impeachment case. Ako gusto ko rin yan. No? Ngayon, kung pakikialaman na ng Pangulo yan, mang-i-impluensya siya sa mga mambabatas, that's wrong. Kasi may na-i-file na, huwag ka nang makialam. Eh pero dito ano, opinion lang eh. Paulit-ulit naman tayo dito. The President came out saying, I don't think this will give us any benefit or any good because we will be spending so much time on a possible impeachment trial. So I guess we should put first the interest of our country. Uulitin ko, walang magagawa ang Pangulo dyan kung meron nang nag-submit ng impeachment complaint at tinanggap ng Kongreso. Wala na siya dyan. Tingnan nyo, antayin nyo, itong mga bayan, no? Yang sila Teddy Casino, Nery Colmenares, mag-file kayo. Sige, mag-file kayo. Tingnan natin kung pakikialaman pa ng Pangulo yan. Ngayon, kung nag-i-interfere na ang Pangulo, then batikusin natin siya. 'Di ba? Dapat alam niya ang separation ng powers. Hindi siya pwedeng maging diktador diyan. So par ngayon wala eh. Opinion lang eh. Private conversation lang. Parang kayo-kayo lang sa grupo ninyo nagbibigay kayo ng opinion at komento at reaction sa inyong private group. Pero may naglabas na isang gago. Di po ba? O dapat talaga imbestigahan yung naglabas niyan. Hindi dapat ganun yan. Binababoy nyo ang presidente. Inuutos ba ng Pangulong Marcos na ilabas nyo yan? O dapat malaman natin kung sino talaga ang paano po nakuha ni Anthony Taberna yun. Yung ano niya, may breaking news pa nga siya eh, o di ba? O di siyang nauna daw noon, o di sikat na sikat lalo si Katunying. Di ba? Siyang naglabas eh. O ngayon, it is a private conversation, sabi ng Pangulo. O ano ka? O, dapat imbestigahan niya si Tunying, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.